Hello po at welcome po sa ating ikapitong lesson ng Aralin Pang Mathetes. Ito po ay yung mga biblical doctrines na dapat na matutunan natin bilang alagad ng Diyos, alagad ng Panginoong Jesucristo. Napakahalagang mga Bible doctrines na tinuturo ng Biblia. Basic pero napakahalaga. So titingnan natin ngayon sa ikapitong lesson, the 7th lesson in the Aralin Pang Mathetes ay yung Doctrine of Angels. Doktrina ng patungkol sa mga angels sa Biblia. At makikita natin itong mga biblical truth ay napaka-importante. So kung tatanungin tayo, meron bang life in outer space? No? Kung alam natin ang Bible, ang sagot syempre yes. Pero hindi ito katulad ng iniisip ng mga tao. At ang pinaka-importante na dapat natin isaulo, na tayo ay maging biblical or tayo ay maging scriptural or biblical. Hindi superstitious o yung sa Tagalog, yung superstitious, yung mapamahiin. No? Maraming tao, iba't iba ang kanilang ideas patungkol sa mga angels. Pero ang Bible ay nagtuturo ng doctrine of angels at ito ay hindi kasing complex na ginagawa ng iba. Very simple, straightforward ang doctrine of angels sa Bible. So, umpisahan natin ito. Ang mga angels sa Bible ay isang klase o mga grupo o class ng mga makalangit at espiritual na mga persona, no? Mga persona sila, makalangit, espiritual na mga persona na nilikha ng Diyos at sila ngayon ay naka-divide, nakabahagi sila sa dalawang kampo. May mga good angels, meron din mga bad angels. Pero before na nagkaroon ng mga bad angels, noong creation week o yung linggo ng paglikha ng lahat, sa creation week, lahat ng mga nilikha ng Diyos ay good. No? Everything that God created is good. And so sometime after the 6th day, all the angels were good before the 6th day. And then sometime between the 6th day and the first week of creation, some of the angels went bad. And so siguro i-divide natin itong lesson na ito sa part 1 at saka part 2. Okay? So, unahin natin yung general lesson natin patungkol sa mga angels. Tapos, next week, part 2 ng mga angels, titingnan natin kung paano na nagkaroon ng good angels at saka bad angels, at kung paano nahulog si Lucifer sa kasalanan, at kung paano yung isang anghel na katulad ni Lucifer ay naging demonyo, naging satanas dahil sa kanyang kasalanan. So we'll look at that probably next week. Okay? Pero sa ngayon, titingnan lang natin ang mga angels. So again, sila ay klase o group or class of heavenly spiritual beings na nilikha ng Diyos, at nung una niyang nilikha lahat sila ay mabait at good. At ang key verse na dapat natin titingnan ngayon ay Hebrews chapter number 13, Hebrews chapter 1 verses number 13 at saka 14. Hebrews chapter 1 sa Bagong Tipan, Book of Hebrews chapter 1 verses 13 at saka 14. Now, pansinin natin ang sabi ng Bible. But to which of the angels said he at any time,
sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool. So nagtatanong yung nagsulat ng Hebrews, no? At sabi niya, sino sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos kailan paman, maupo ka sa aking kanang kamay hanggat lahat ng iyong mga kaaway ay gagawing tapakan. No? So, ang pinag-uusapan dito si Hesukristo. At kino-compare ng manunulat ng Hebrews ang mga anghel kay Kristo. At sinasabi niya, sino sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos, umaupo ka sa aking kanang kamay? Ang sagot, wala. Ibig sabihin, si Kristo ay mas higit pa sa mga anghel. Of course, superior siya kasi siya nga ay Diyos at anak ng Diyos. Pero mas higit naman ang anghel sa tao, no? So, tingnan mo ang rangko ng uri ng buhay. Unang-una, ang Diyos. Pangalawa, ang mga anghel. Pangatlo, mga tao. So, yan ang order ng kinds of life or being sa mundong ito. God, angels, man, and then animals at saka plants. Okay? Yun ang, kumbaga, irarangko natin yan. Una sa lahat, ang Diyos. At sa ilalim ng Diyos, kaagad yung mga angels. At sa ilalim ng mga angels, kaagad yung mga tao, us, man. Okay? And so anyway, but to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool? Verse 14. Are they not all ministering spirits? So yung mga anghel, hindi ba lahat sila ay mga naglilingkod na mga espiritu? Sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. They are sent forth to minister. So, itong verse na ito, ang daming sinasabi patungkol sa mga angels. Okay? Sila ay directly under God. Sila ay ministering spirits o mga naglilingkod na mga espiritu. So, wala silang laman. Wala silang flesh, wala silang blood. Hindi katulad natin. Tayo, laman, dugo, buto, no? Yan ang composition natin. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu. Pero sila, espiritu lang. Ministering spirits, naglilingkod ng mga espiritu. So, sa kanilang uri, sila ay spirit beings. No? Sila ay persona na espiritu. Now, maaari silang magkaroon ng anyo ng pagkatao, pagiging tao. They can show themselves in the form of human bodies, but in essence, they are not flesh and blood and bones. They are spirits. Okay? So sila ay spirits. Tapos sabi ng Bible, sent forth to minister. Sila ay sinugo upang maglingkod. At yan ang napaka-importante na dapat na remember natin patungkol sa pag pinag-uusapan natin ng mga angels. Wag natin kalimutan. Lahat ng mga angels ay sinugo ng Diyos. O di kaya, they are sent forth to minister. Kumbaga, ang salitang angel, ang ibig sabihin ng salitang angel, pag narinig nyo yung word angel, ang ibig sabihin nun ay mensahero, messenger. Yun lang ang ibig sabihin ng angel. So, ibig sabihin, pag nakita mo yung mga activities ng mga angels sa Bible, palagi silang on assignment. Sent forth, sinugo sila. Hindi sila kumikilos ng kusa nila. Sila ay under the authority of God. Always on assignment para gampanan nila ang layunin ng Diyos. At ito ay napaka-importante na i-remember natin dahil sa kapanahunan natin ngayon, mas na
nagiging pangit yung focus ng tao. Kasi yung focus nila sa angels, imbis na sa Diyos, yung focus ng tao ay napupunta sa mga angels. Maraming gustong mag-aral ng patungkol sa mga angels, maraming mga mapamahiin na paniniwala patungkol sa mga anghel, kesyo ganito, kesyo ganon. Pero we have to remember, bawat angel sa Bible ay messenger lang. At hindi talaga bale kung sino ang messenger. Kasi ang mas importante sa lahat, yung nagsugo at yung message. The message is always more important than the messenger. Remember that. Okay? So wag kayong masyadong magulat o magbigay pansin o bigyan diin ng mga angels. Messengers lang po sila. Ang mas importante, ano ba yung message? Yun ang importante. At higit sa message, sino ang nagbibigay ng message sa atin? Si God. So dapat ang emphasis natin, yung focus natin ay si Lord, hindi yung mga angels. Alright? So, again, yung word angel, galing ho yan sa Hebrew, malak. Sa Hebrew, malak, meaning messenger. Sa Greek, angelos. Angelos. Ganon din ang ibig sabihin sa Greek, messenger. So, bale, yung malak ay isang sinugo. Hebrew, malak, angel. Tapos sa Greek, yung angelos. Yung nagsasalita sa pwesto ng nagsugo sa kanya. Yun yung angelo. Okay? So, kung sumusubaybay kayo sa pinag-aaralan natin sa Wednesday night, yung Book of Revelation, nakita natin doon yung 7 angels ng mga simbahan ng 7 churches. Tinawag silang angels, pero hindi ho makalangit na angels yun. Messengers lang po yun ng mga churches. Yun yung mga pastor. At sa binasa natin, obvious na mga tao, mga pastor yung pinag-uusapan doon. And again, tinawag silang angel kasi ang ibig sabihin ng angel, messenger. Okay? So, dito sa pinag-aaralan natin naman, hindi natin pag-aaralan yung mga human messengers. Ang pag-aaralan natin yung heavenly messengers. And so, yung mga celestial beings, yung makalangit na mga persona sa Biblia, hindi ang Diyos, kundi mga angels. At una sa lahat, lahat ng mga anghel ay nilikha ng Diyos. That's the first thing you need to know. Lahat ng mga angels, meron silang creation time. Okay? Tingnan mo halimbawa ang Psalm 148 sa gitna ng Bible, no? Psalm 148 verses number 2. Psalm 148 verse number 2. Praise ye him, all his angels. Praise ye him, all his hosts. Now, pag sinabing hosts dyan, ang ibig sabihin ng hosts, mga hukbo o yung mga armies. So, ang mga angels ay ang mga armies ng Panginoon. So, para silang military, class, Mga klase sila ng military angels. Kasi hukbo ang tawag, mga hukbo ang tawag sa kanila. Look at verse number 5. Psalm 148, verse number 5. Let them praise the name of the Lord, for He commanded, and they were created. So lahat sila ay inutusan at silang lahat ay magbibigay puri sa Diyos. Kaya sila nilikha para sa kanyang kapurihan at sila ay nilikha. They are created. Now, ibig sabihin nito, meron silang simula.
They began somewhere, they started somewhere. Ang ibig sabihin nito, hindi sila eternal katulad ng Diyos. Tandaan natin, isa lang ang eternal. Yan ang Diyos. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Kaya yung mga angels, hindi sila katulad ng Diyos, meron silang simula. During the creation week, hindi natin alam kung anong araw, no? 6 days of creation sa Genesis. Pero alam natin, nilikha sila ng Diyos. Bahagi sila ng mga invisible creation ng Diyos. Tingnan mo ang Colossians chapter 1, verse 16. Colossians chapter number 1, verse 16. Hanapin mo yung book of Colossians, chapter 1, and verse 16. Ang sabi ng Bible, "For by Him were all things created that are in heaven." Ano yung mga bagay na created ng Diyos na nasa langit? Hulaan nyo kung ano yun. Mga angels yun. That are in the earth. Yan yung mga tao, mga hayop, mga halaman. Visible, yung mga nakikita, and invisible, pati rin yung mga hindi nakikita. So, sa palagay ninyo, nakikita ba ang mga spirits? No. Kaya wala silang katawan. Spirito nga sila. So, they are ministering spirits. So, bahagi sila sa mga nilikha ng Diyos na hindi nakikita ng mata ng tao. According to Colossians 1:16. So, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. Now, itong mga thrones, dominions, principalities, or powers, yan yung mga rangko ng mga angels. So, sa class ng mga angels, sa grupo nila, sa klase nila, merong rangko yan. At titingnan natin, i-examine din natin ito later on. So, they were created. They were created sometime during the creation week. Nung linggo ng paglikha, no? They were created. They are innumerable. Anong ibig sabihin ng innumerable? Hindi nabibilang. Nung nilikha ng Diyos ang mga anghel, nilikha niya lahat ng mga anghel ng isang beses lang, isang saglit lang. Boom, lahat ng mga angels ay nandoon na. Hindi katulad ng mga tao. Nagsimula ang Diyos nung nilikha niya ang tao kay Adan at saka kay Eva. Tapos sila nag-reproduce sila ng mga anak. Tapos yung mga anak nila nag-reproduce ng mga anak at ng mga hanggang na napuno ang mundo ng mga tao. Sequential ang lahi ng mga tao. Kaya ang mga anghel, wala akong lahi sila. Hindi sila nagre-reproduce. Sila ay sa isang saglit ay nilikha ng Diyos, nandun na silang lahat. Innumerable, hindi mo mabilang. Hebrews chapter 12. We'll go over to Hebrews chapter 12. So iba talaga ang mga anghel sa tao, no? Kasi yung tao, sequential siya. Ibig sabihin, sumusunod-sunod, ganon, no? Nanay, tatay, anak. Tapos, magkakaroon ng mga anak yung mga anak. And so on and so forth. Pero sa mga anghel, noong creation week, nung sinabi ng Panginoon, magkaroon na ng mga, hindi natin alam, wala namang record sa Bible. Pero alam natin ginawa ng Diyos kasi nandito sila. So, nung creation week, nung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng mga invisible spirit beings, lahat ng mga angels ay dumating sa isang saglit. At hindi natin sila mabibilang. Hebrews chapter 12. So, medyo different talaga ang uri ng angels, no? Hebrews chapter 12, verse 22. Hebrews chapter 12, verse 22. But ye are come unto Mount Sion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of
angels. Innumerable, hindi mabibilang. Company, grupo, kampo ng mga angels. So they are spirit beings that are innumerable. They are a class or a company, not a race. Hindi sila lahi, sila ay klase or company, grupo. They do not reproduce. In fact, all the angels in the Bible are masculine. Lahat ng mga angels sa Bible, kung makikita natin kung sila ay lalaki o babae, ang uri nila ay lahat sila kalalakihan. At yan ang testimony ng Bible, no? Every time you see an angel, it's always a he, it's always a man, a form of a man. Masculine siya. At nandun sa study notes natin yung mga scriptures na pwede mong pag-aralan. 1 Chronicles 21 verse 15, Matthew chapter 28 verses 2 to 4, or Acts chapter number 12 verse 7. Palaging men ang anyo ng mga angels. Masculine gender sila. Kaya hindi sila nagre-reproduce, no? According to Matthew chapter 22 verse 30, hindi sila nagre-reproduce. Pero meron silang mga personalities, no? Intelligent sila, powerful sila, active, wise, mabilis sila. Meron silang mga kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Very powerful ang mga angels sa Bible. Pero, tandaan natin, they are powerful, but they are not almighty. They are not all powerful. They are not all wise. Isa lang ang almighty, all-powerful, and everywhere present. Sino yon? Si God. Si Lord. Siya yung almighty. So, yes, makapangyarihan ang mga anghel kung ikumpara mo sa tao. Pero kung ikumpara mo yung mga angels sa Diyos, mas mataas ang Diyos kesa sa mga angels. Kasi nga, siya ang creator ng mga angels. At wala hong naglikha sa Diyos. He is eternal, no? 'Di ba pinag-aralan natin last time ang eternality ng Father, ng Son at saka ng Holy Spirit. So ito ay very interesting doctrine of angels na pinag-aaralan natin. Sila ay nilikha, sila ay spirit being. Sila ay innumerable sa bilang, hindi natin pwedeng mabilang, hindi natin alam kung gaano karami ang mga angels sa Bible. Sila ay mas mataas pa kaysa kumbaga sa uri ng buhay, mas higit pa sila sa tao, pero mas mababa sila sa Diyos. Okay? May mga rangko, katulad ng sinabi ko kanina, no? May mga rangko ang mga angels. Kung baga, para silang army na nagkakaroon sila ng mga rank. Go to Ephesians chapter 1. Ephesians. Sa New Testament, Ephesians chapter 1. And verse number 21, Ephesians chapter 1, verse 21. Far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not in this world, but also in the world which is to come. So, merong principalities. Ibig sabihin ng principalities, namumuno. Merong power, yan yung authority, no? May autoridad. Tapos there's dominion, yan yung pamumuno, lordship, dominion. Tapos may might, may lakas, no? So, ang pinapakita dito, at saka sa binasa natin kanina sa Colossians, meron sila, yung mga angel ay may iba't ibang mga position of authority sa kingdom of God. Ganon din sa
mga anghel na bumagsak na sumama sa demonyo, yung mga demonic angels, meron din silang mga rangko, no? Tingnan mo ang Ephesians chapter number 6. Ephesians chapter 6. Hindi ko naman sinasabi na kaya kong i-explain yung mga detalye nito. Again, bagamat hindi natin talaga maunawaan lahat ng ito, tinatanggap natin kasi nakikita naman natin sa Bible. Alright, Ephesians chapter 6, verse number 12. This is a good example of the ranking of the angelic beings. They're in ranks. Ephesians chapter 6, verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, sabi ni Paul. Sabi ni Paulo, ang kalaban natin, ang kaaway natin, hindi laman at saka dugo. Ibig sabihin, hindi tao ang spiritual warfare natin. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. No, pag sinabing high places, makalangit na lugar. Ang kaalaban natin ay espiritual at nakarangko sila. And so, anong pinag-uusapan dito? Hindi tao, kundi mga espiritu na demonic spirits ang kalaban ni Paulo. Yun ang sinasabi ni Paul, pero ang ibig sabihin sa atin, meron talagang mga rangko ang mga angels sa Bible. Whether good angels or bad angels, para silang mga armies, merong general, merong sergeant, merong private, ganon. So yung mga regular angels, yan yung private, kumbaga. So, sa mga regular angels, merong mga walang pakpak na ang anyo ay tao, no? They can show themselves in the form of man. Katulad dun sa Acts chapter number 2. Tingnan mo yung Acts chapter 2. Acts chapter number 2. Sandali. Acts chapter 1 pala. Sorry. Acts chapter 1 verse number 10 at saka 11. Acts chapter 1 verse number 10 and 11. Sabi ng Bible, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. So habang umakyat si Jesus Christ papunta sa langit, yung kanyang mga disipulo, yung kanyang mga apostol ay tumitingin kay Kristo at hindi nila napansin merong dalawang men na tumatayo katabi nila na nakasuot ng puti. Okay? Now, hindi sinabi na meron silang pakpak. Walang pakpak ito. Verse number 11, which said, nagsasalita sila, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall come in like manner as ye have seen him go into heaven. So, yung message nila, bakit kayo nakatayo dito, nakatingala kayo, tumitingin kayo kay Kristo, babalik din siya. Nang katulad ng umakyat siya, babalik din siya dito sa mundong ito. And so, yun ang assignment ng mga angels, no? Yung two men standing in white apparel. Yan yung regular angel. Tapos, merong archangel sa Bible. Isa lang ang archangel. Ibig sabihin, siya yung top angel. Okay? Sino yon? Si Michael. Si Michael yon. Tingnan mo ang Daniel chapter 10, verse number 13. Daniel chapter 10 and verse 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. So, nagsasalita dito si Daniel.
Nag-pray siya sa Diyos para bigyan siya ng tulong. Tapos dumating si Michael, one of the chief princes. Plural. Ibig sabihin, isa siya sa mga namumunong mga anghel. One of the chief princesses. Princess, plural, no? So, tinawag siyang archangel sa Jude. Sa aklat ng Jude, tingnan mo ang Jude sa Bagong Tipan. Again, pag mayroong Bible verse, pwede mong i-pause. Tapos hanapin mo yung book para hindi ka mahirapan. Jude, isa lang ang chapter ng Jude. So, Jude chapter 1, verse number 9. Jude 1:9 or Jude verse 9 kasi wala naman chapters ang Jude, isa lang ang chapter niya. Jude verse 9, yet Michael the archangel, o yun, tinawag siyang archangel, ibig sabihin namumuno siya sa mga angels. Okay? So, isa siya sa mga chief princess, therefore isa siya sa mga archangel. Now, wala nang iba pang mga archangel na binanggit sa Bible. Si Michael lang ang kilala natin. At ang sugo ng Diyos kay Michael, apparently, siya ang archangel ng bansa ng Israel. At kumalaban sa kanya, ayon sa Daniel chapter 10, verse 13 na binasa natin, yung prinsipe ng kaharian ng Persia. So, there is a angelic being over the kingdom of Persia na kalaban ng archangel na si Michael. Ito ay spiritual warfare, kaibigan. Mga spiritual warfare between good angels and bad angels na hindi natin mauunawaan, pero biro mo ang prince ng kingdom of Persia, itong demon angel na yan, ay salungat sa message ni Archangel Michael at hinadlangan niya, no? Hinadlangan niya si Michael ng 21 araw. 21 days, no? According to Daniel 10:13, withstood me 120 days. So, 21 days, 21 araw, yung demonic angel ng Persia ay humadlang kay Archangel Michael ng mga good angels, ng angel ng Panginoon. Now, I do not understand that. Kahit anong explanation, hindi ko maunawaan kung paano nangyayari yung mga yan, but I receive it kasi yan ang testimony ng Daniel chapter 10 verse 13. At doon natin nakikita talaga may mga rangko, mga angels, no? Sino kaya ang angel na inassign ng Diyos para sa Pinas? Anyway, just a question lang, pero wala naman sa Bible yon. All right. So, merong regular angels, merong archangel, mga archangels, chief princess, no? Meron ding seraphims. Ang tawag sa mga angels na ito ay seraphim. Meron silang 6 na pakpak. Okay, tingnan mo ang Isaiah chapter number 6. Go over to Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6 and verse number 2. Isaiah chapter 6 verse 2. Above it, above the temple, or above the throne of God, yung nakita, kung basahin mo yung verse 1, Isaiah chapter 6 verse 1, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Verse 2, above it, above the throne, or above the throne of God, stood the seraphims. Yan, yung mga seraphims, no? Ang original language nito, Hebrew. Ang tawag sa kanila, seraph.
Sa English, seraphim, kasi marami sila, plural. Ang ibig sabihin ng seraphim, burning ones, mga nag-aapoy, naglilihab, na mga serpents, burning serpents, fiery serpents, para silang mga dragon, 6 ang pakpak. Now, again, hindi ko mauunawaan ito, pero nakikita natin yung function nila sa Isaiah chapter 6, verse number 2. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings, and with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. So, dahil napakaluwalhati ng trono ng Diyos, hindi kayang tingnan ng mga seraphim ng derecho ang Panginoong Diyos. Tinatakpan nila, ginagamit nila yung pakpak nila para takpan nila ang kanilang mukha dahil nga napakaliwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. So, bagamat yung mga angelic seraphims ay naglilihab at maliwanag silang maliwanag, mas maliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos. And look at verse number 3. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So isa sa mga trabaho ng mga seraphims ay pinapaligid nila ang trono ng Diyos, lumilipad sila, at palagis nilang pinupuri ang kabanalan ng Diyos 3 times. Holy, holy, holy. Bakit 3? Kasi ang Diyos ay Trinity, no? So, holy, holy, holy. Yan ang trabaho ng mga seraphims. Ang mga seraphims ay mga uri ng angelic beings na mas higit pa sa mga regular angels. At sila ay lumilibot sa trono ng Diyos at ang trabaho nila ay ang pagsamba sa kabanalan ng Diyos. Tapos, meron pang iba pang uri ng angels. Cherubim. Cherubim. Now, sa mga tradisyon ng tao, hindi ho yan yung mga baby angels, no, na may mga malilit na pakpak. Katulad ng mga design ng ibang mga churches or mga painters, no, yung mga babies. Hindi ho yan ang cherubims. No? Titingnan natin sa Bible yung mga cherubims. So, sa Genesis chapter number 3, punta tayo sa Genesis chapter 3 verse 24. Genesis chapter 3 verse 24. Noong tinanggal ng Diyos si Adan at si Eva sa Garden of Eden, naglagay ang Diyos ng mga cherubim bilang bantay. Look at Genesis chapter 3 verse 24. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. So, para hindi bumalik sila Adan at si Eva sa Garden of Eden, naglagay ang Diyos ng mga bantay. Naglagay siya ng mga cherubim. So, ang mga cherubim ay para silang mga halimaw na dalawa ang pakpak nila, no? Makikita natin ito sa Exodus chapter 25 verse 17 hanggang 22 kung pag-aralan nyo na lang Exodus chapter 25 verse 17 to 22. Dalawa ang pakpak nila. So, may mga angels na regular, merong archangel, at least isa na nakikita natin si Michael, at alam natin marami pa kasi nga he is a one of the chief princesses. Tapos merong seraphims, tapos may mga cherubims. At hindi tayo sure kung anong ibig sabihin ng cherubims, pero sa Hebrew, ang pangalan nila ay cherub. Cherub. Tapos pag sinabing cherubims, plural form yon ng cherub. At ang cherub, masasabi natin, para silang living creatures, para silang mga iba talaga ang description ng Bible sa kanila. Merong mga ilang cherubims na ang mukha nila ay
May mukha ng tao, may mukha ng agila, may mukha ng baka, may mukha ng leon. Ganun talaga sila. Para silang living creatures, para silang angelic beasts. At nakapaligid sila sa trono ng Diyos. Binabantayan nila ang trono ng Diyos. Isa sa mga trabaho nila yon. So, yung mga seraphims, lumilibot sila sa taas ng trono. Yung mga cherubims, naka-guard sila. Parang guardian sila ng throne ng Diyos. Amazing ang description nila. So, makikita mo yung description nila halimbawa sa Ezekiel, Book of Ezekiel, chapter 1, verse 26, or chapter 10, verse 1, basahin nyo na lang. Nandun sila nakapaligid sa trono ng Diyos. Pati rin sa Revelation, chapters 4 at saka chapter 5. Yun, mga heavenly beasts. Yan yung mga cherubim sila. Alright? So, tingnan mo, no? May mga regular angels, may archangel, mayroong seraphims, may seraphim, may cherubim, yan yung mga rangko ng mga angels. Okay, so anyway, very interesting ito dahil si Lucifer ay isang cherub. Okay, ito na lang yung last verse na titingnan natin tonight. Ezekiel chapter 28. Sa aklat tayo ng Ezekiel chapter 28, yan ay nasa Old Testament. Ezekiel chapter 28 and verse number 14. Ezekiel 28 verse number 14. Last verse sa pinag-aaralan natin. Ezekiel 28 verse number 14. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Verse 15. Thou wast perfect in thy ways from the day thou wast created till iniquity was found in thee. Ang napaka-insightful po ng Ezekiel chapter 28 patungkol dito kay Lucifer. Siya yung tinatawag na sa verse 14, anointed cherub. Pinili siya sa lahat ng mga anghel na nilikha ng Diyos. Si Lucifer ay yung anointed cherub na siya yung covering, no? Siya yung dapat na tumakip sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya lang, dahil sa pagmamataas niya, natuklasan ang kasalanan sa kanyang puso. At siya ay bumagsak. So, mababasa mo yan sa Ezekiel chapter 28, verse 14. At yung mga verses na before that, at saka mga verses after that. Pero, at dito natin tatapusin yung lesson natin for today. So, nakita natin si Michael, nakita natin si Lucifer. Meron pang isa pang angel, babangkitin ko na lang. Yung si Gabriel. Yung si Gabriel, siya yung messenger angel. Siya yung nagbigay ng message sa Birhen Maria na siya ay pinili ng Diyos para maging nanay at ng katawang tao ng Panginoong Jesucristo. Si Gabriel yon. At si Gabriel din nagbigay ng message kay Daniel sa Daniel chapter 9 verse 21. Daniel 9:21, kay Maria, Luke 1:26. So si Gabriel ang messenger angel, si Michael ang archangel, si Lucifer naman ang anointed cherub. So isa siya sa mga cherubim, pero bumagsak siya sa kanyang pwesto. At yan ang pag-aaralan natin next week. Titingnan natin ang mga good angels at saka mga bad angels. Okay? Alright, so tapusin natin ang lesson na ito. Daming detalye ng mga angels, no? Again, ang importante dito, hindi yung mga messengers.
Ang importante ay yung message na dinadala nila at sinong nagsugo sa kanila. Ang Diyos. Always keep your eyes on God. Huwag ka masyadong ma-impress sa mga messengers. Kahit na heavenly or earthly messenger, ang importante palagi yung message. Ano ang message ng Diyos para sa atin? And we're thankful to God na binigyan tayo ng Bible. Amen? Para maging gabay sa ating buhay. Alright. Huwag umasa sa mga angels, ha? Umasa tayo sa Diyos lang. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, na meron palang mga angels sa Bible na ministering spirits. Espiritu sila na naglilingkod, Lord. Naglilingkod sila sa iyo. Meron silang layunin. Sila ay messengers. Ginagampanan nila ang layunin ng Diyos. Tumutulong sila sa aming mga mananampalataya. Hindi natin nakikita. Pero alam natin na nandito sila. At sila ay under your authority. So dakilang Diyos, salamat Lord na binigyan mo kami ng pabor na mas higit pa sa mga anghel. Dahil nagkatawang tao si Kristo, nilikha siya na mas mababa kaysa sa mga anghel upang bigyan ang mga tao ng kaligtasan na hindi niya ibinigay sa mga anghel. So, bagamat kami po ay mas mababa sa mga anghel, ang pwesto namin sa Espiritu, Lord, ay mas higit pa sa kanila dahil kay Hesus Kristo. So, Panginoon, salamat sa kabutihan po ninyo sa amin. Salamat, Lord, na kayo po ay interesado sa aming buhay at nagbibigay ng tulong sa amin at ng mga mensahe na kailangan ng aming kaluluwa, ng aming espiritu. Lord, i-bless niyo po kami ngayon at ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Alright, so buksan natin ang Bible natin before na ikalas ko kayo, no, sa 7th lesson natin. Sa talaan ng nilalaman, sa table of contents ng Bible natin, no, nakikita na natin yung aklat, yung unang 5 aklat, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, sinulat ni Moises. Yung Joshua, Judges, Ruth, mga kasaysayan yan. Matapos na mamuno si Moises, namuno si Joshua. Nung namatay si Joshua, ang namuno ay mga Judges. At si Ruth ay nangyari sa kapanahunan ng Judges. Tapos last week, pinag-aralan natin yung 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles. Ngayon, titingnan natin yung Ezra, Nehemiah, at saka Esther. Ezra, Nehemiah, Esther. Si Ezra ay pari. He's a priest. And he is a scribe. Pari siya at saka eskribo. So, nung bumalik ang mga children of Israel sa pagkabihag nila sa Babylon ng 70 years, biro mo ha, 70 years silang bihag sa Babylon. Noong pumasok si King Cyrus ng Persia, sumuko ang Babylon sa Persia. At ang namuno ay si King Cyrus. Pinauwi ni Cyrus ang mga Hudyo. At sinabihan sila na itaguyod ninyo ang inyong templo at itaguyod ninyo ang Jerusalem. So, bumalik yung mga Hudyo sa kapanahunan ni Ezra. Ayun. So, yung record ni Ezra sa Bible ay patungkol sa pagtaguyod nila ng bagong templo. Yung pangalawang templo. Okay? Yung unang templo, nangyari yan sa kapanahonan ni Solomon, King Solomon. Yan yung Solomon Temple. Yan yung unang temple. Tapos bumagsak ang Jerusalem sa kamay ng Babylon noong 586 BC. At nung bumagsak sila, nabihag sila ng 70 years sa Babylon. Pero pagkatapos ng 70 years, sinauli sila ni King Cyrus. At nagtaguyod sila ng pangalawang templo, yung templo ng Governor Zerubbabel. Okay, so yung second temple, tumulong si Ezra doon. Okay? Tapos siyempre si Ezra din, siya yung nag-compile ng mga kasulatan ng Bible, ng Old Testament. Yan, si Ezra.
So, yan ang Book of Esther. Tapos si Nehemiah naman, mga ilang taon na sumunod si Nehemiah, siya naman ang governor na nagtaguyod ng mga dingding ng Jerusalem. So, yung lungsod ng Jerusalem, sumunod. Nauna muna yung templo. Seek first the kingdom of God. Tapos tinaguyod yung syudad, yung lungsod ng Jerusalem sa kapanahon ni Nehemiah. Okay? Ezra muna, tapos Nehemiah. At si Nehemiah ay propeta at saka gobernador. Tapos si Esther naman, ito naman yung kasaysayan ng mga Hudyo habang nakabihag sila doon sa Babylon tsaka Persia. Babylonian, Median Persian Empire. Nangyari yung kasaysayan ni Esther sa dayuhang lupa, no, ng Persia. Anyway, muntik ng mga exterminate ang lahi ng mga Hudyo. Kaya lang nakiusap itong si Queen Esther na wag gawin ng hari na patayin lahat ng mga Hudyo, at nakinig naman yung hari. Kaya nagtagumpay ang mga Hudyo na preserve sila, hindi sila na eliminate, no, na exterminate, genocide dahil sa pabor ni Queen Esther. Anyway, Ezra, Nehemiah, Esther. At kung ma-master mo yung Genesis hanggang Esther, lahat yan ay aklat ng mga kasaysayan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Okay? I-memorize nyo yan. Dapat alam nyo yan. Lalo na ngayon kasi kung sumusunod kayo sa lesson, di dapat meron na kayong idea ng mga laman ng mga kasaysayan ng Old Testament books na pinag-aralan na natin. Okay? Next week, tuloy tayo sa Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, at saka Song of Solomon. Alright. Try nyo i-memorize ito, ha? Huwag kalimutan, bigyan ako ng feedback. Huwag kalimutan, kung meron kayong questions, paki-email na lang po sa nzbmphil@gmail.com. Lalagay ko yung address na yan sa Facebook page na ito. Okay? Pwede mag-comment sa Facebook page. Meron tayong app, mobile app, na pwede mong i-download para makuha mo yung mga lessons na ito. Lalagay ko na lang yung link sa Facebook page natin. Alright? Well, thank you, and God bless you. You are dismissed.